Ruby! Ruby! Nasaan ka? Zach! Ruby, saan ka ba nanggaling? Bakit ganyan ang itsura mo? Si Tio Magnus. Bakit ganun siya? Mabait siyang tao, hindi ba? Iniligtas ka niya noong maliit ka pa. Binigyan niya ako ng maayos na buhay. Kaya bakit? Bakit niya yun ginawa? Ha? Bakit, Ruby? Anong ginawa niya? Tama ka. Si Tio Magnus. Isa siyang aswang. Sinubukan niya akong lapain. Anong gagawin mo kung ang taong nagligtas sa'yo na tinitingala mo bilang hero mo buong buhay mo ay may pagkataong hindi mo lubos na nakikilala? Paano kung ang taong yon ay isang aswang pala? Ipanghihinura mo ba siya? Pandidirihan? O mamamangha ka? Ito ang kwento namin ng aking ex-wife na si Ruby. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si Zacarias. Tawagin niyo na lang po akong Zac. 47 na po ako ngayon. Namumuhay ng maalwan pero hindi naman ganun kayaman. Sa totoo lang, hindi ko pinaghirapan ang pinanggalingan ng maalwang buhay na ito. Galing ito sa bigay na hindi ko inasahan at hindi ko din namalayan. Hayaan niyong umpisahan ko ang aking liham tungkol sa isang dalagang napulot ni Tatay Magnus nang minsan siyang mapadpad sa Ifugao. Nais ko rin na malaman ninyo na ang ikukwento ko ay base sa naikwento sa akin ni Ruby at ni Tatay Magnus. Nagsimula ang lahat sa isang maulang gabi sa Ifugao. 20 taon na ang nakalilipas. Balot! Penoy! Balot Penoy kayo riyan! Mainit! Bagong luto! Balot! Ay, Lord! Sa'yo na po ba ito para umuwi? Kaso naman, kahit isang balot wala pa akong naibibenta. Masasabungyat na naman yata ako ni Chang Isay nito eh. Ano ba yun? Parang may mga ekstrang mga yabag ako naririnig. May sumusunod ba sa akin? May tao ba dyan? Si Mang Rico lang pala kayo. Akala ko kung ano na eh. Akala ko kung sino yung pasunod-sunod sa akin. Kayo lang pala. Bakit pa ninyo ako sinusundan? Bibili po ba kayo? Ano bakit? Ikaw ay umuwi na. Umuulan, no? Gusto mo bang magkasakit? Kung makasugod ka sa ulan, parang ipadodoktor ka ni Isay kapag nagkasakit ka. Siya nga ho ang dahilan kung bakit ako naririto pa eh. Magagalit na naman po si Chang Isay kapag ako'y umuwi ng walang kita. Kakatkatan po ako nun ng masasakit na salita. Ilan ba yung dala-dala mo? 30 piraso po. 15 balot at 15 penoy. Oh, eto ang 1,000. Huwag mo na akong suklian, ha? Balutin mo na lang lahat yan at ibigay mo sa akin. Pagkatapos ay umuwi ka na. Talaga ho? Nako, maraming salamat po ha. Hatsya! Dahil maulan, minabuti ni Ruby na sa ibang ruta dumaan. Pero ang nasabing ibang daanan, bukod sa masukal ay pinagkakatakutan. Dahil bago maabot ang kabahayan kung saan nandoon ang bahay ng kanyang Chang Isay, ay may madadaanan na kuweba na hinihinalang tinitirhan ng aswang. Natatakot man si Ruby ay sumugal pa rin siya dahil mas takot siya sa galit ng kanyang Chang Isay. Ano kung balitang may aswang dito? Mas nakakatakot pa si Chang Isay kung magalit eh. Hatsya! Ako naman, Ruby. Huwag kang magkakasakit ha. Kasi kahit paracetamol hindi ka gagustusan ni Chang Isay. Hatsya! Ay, naku po! Huwag niyo ako kakainin! Ay, gago lang pala. Akala ko naman kung ano na. Kudot ka dyan. Che! Kita mo na ang natatakot na ako eh. Nanggugulat ka pa dyan.
Gagawin kitang inihaw na ibon kapag hindi ka nagtigil. Ano kayang kaluskus yun? Hayop lang naman yun, di ba? Dagang palay? Oo, tama. Hindi umuungol lang ganun kalakas ang daga. Nano ko po! Dahil sa takot, nanakbo si Ruby hanggang sa makauwi siya sa bahay ng tiyang isay niya. Pero pagtuloy niya sa bahay, sa halip na alamin kung bakit siya humahangos na umuwi, ay hinanapan agad siya nito ng benta. Nakabalik ka na pala. Nakabenta ka ba? Oho, pero Chang, may aswa. Ilan ang naibenta mo? Akin ang kita. Heto po. Achoo! Ano na namang kalintikan mo yan? Nang babahin ka pa? Umayos ka nga. May pera ka ba para ipagamot ako? Pasensya na po, Chang. Napakatamad mo talaga. Mag-aalas 9 pa lang, bumalik ka na kaagad. Hindi naman nakakamatay ang ulan. Kaya laging may natitirang balot at penoy, batugan ka kasi. Pinakyaw po ang paninda ko. Pinakyaw pa ang paninda ko. Ay, sino naman kaya mamamakyaw niyan? Aba, 1,000 to ba? Saan ka naman kumuha ng panukli, aber? Ninakaw mo ito, ano? Hindi po, Chang. Achoo! Hindi na po nagpasukli si Mang Rico. Ha, patay na patay talaga siyang lalaking yon. Kung ako sa'yo, papatulan ko na yun at uhututan. At nang makabayad ka naman sa mga ginastos ko sa'yo. Hindi ko naman po nalilimutan ang kagandahang loob na ginawa niyo para sa akin. Asus! Huwag kang maarte. Kahit sinong matimtimang berhen kung pera ng pag-uusapan, kakaang at kakaang din. Hindi po ako ganong uring babae, Chang! Isang matunog na sampalang natanggap ni Ruby mula sa tiyang isay niya. Pumaling ang mukha niya dahil sa lakas ng pagkakasampal sa kanya at may malamital na likido siyang nalasahan. Nang kinapa niya ang loob ng pisngi niya gamit ang dila, nalaman niyang pumutok pala yun. Hindi pa nawawala ang pag-ugong ng tenga niya nang muling magsalita ang tiyang isay niya. Hoy! Wala kang karapatang tumanggi! Kundangan kasi ang nanay mo, namatay bigla. Pasalamat ka nga't kinupkop kita. Kahit hindi kita kadugo. Kapag sa akin dumaan ang lalaking yan, pababayaran ko lahat ng ginastos ko sa'yo. Chang, wag po! Handa naman po akong magsilbi sa inyo habang buhay eh. Bilang pagtanaw ng utang na loob. Wag niyo lang po akong ibenta sa kung sino-sinong lalaki. Ang arte mo, lintik ka. Naalibad pa rin ako sa'yo, buisit! Sinasira mong gabi ko! Ay, Joel, nandyan ka pala. Oo, lalabas na ako. Sarahan mong maigi tong bahay, ha? Bukas ng tanghali ang uwi ko. Huwag kang tatamad-tamad. Opo. May ibinabad akong mga damit dyan sa drum. Kusutin mo na yon. Huwag ko nang madaanap ng pagbalik ko bukas, ha? Opo, Chang. Pero hindi nagawa ni Ruby ang paglalaba. Dahil ang pagbahing-bahing niya, dumiretso na sa lagnat. 4:00 pa lang ng madaling araw, sinubukan ng bumangon ni Ruby. Pero kahit anong pilit niya, hindi sumusunod ang katawan niya. Nananakit ang kanyang kalamnan at mga kasukasuan. Umiikot din ang kanyang paningin. Nang pilitin niyang tumayo, bumigay ang tuhod niya at nalaglag siya sa sahig. Ilang minuto din siyang nakipagbuno sa sarili para lang makahiga ulit siya sa papag. Nabanig na lagu-lagunit ang latag. Ang lamig. Achoo! Ano ba naman to? Bakit ngayon pa? Magagalit si Chang Isay kapag binatna niya akong nakahiga pa eh. Ruby! Anong sarado pang bahay tanghali na? Bukas din ang ilaw sa labas. Naku po. Lagot ako nito. Nakauwi na si Chang. Kailangang makatayo na ako. Ano, ha? Talagang paninindigan mo ang pagkapatugan mo? Babangon ka ba niyo, sasabunutan kita at kakalad ka rin, ha? Chang, pasensya na po. Nilalagnat po kasi ako eh. Hindi po ako makabangon. Puro kakaartehan! Hindi na ituloy ng siyang isang ni Ruby ang iba pa niyang sasabihin.
Dahil nang hiklatin niya sa braso si Ruby, nasalat niyang masyadong mainit ang balat ng babaeng pilit niyang pinababangon. Ang inaasahan ni Ruby na ulan ng masasamang salita ay hindi dumating. Maging ang hataw at sabunot na madalas na ginagawa sa kanya ng nakatatandang babae, hindi nangyari. Bagkus ay tahimik siya nung binitawan at walang kibong lumabas ng kwarto niya. Muling nakaramdam ng hilo si Ruby. Wala na siyang nagawa kundi ang mahiga ulit at mamaluktot. Pagdating ng hapon, Ang lamig. Tiisin mo! Pinupunasan kita para bumilis ang pagbaba ng lagnat mo. Etong bulak na may alcohol. Ipitin mo sa magkabilang kilikili mo. Chang, ako na po. Kaya ko nang punasan ang sarili ko. Kaya mo? Kaya nga plastado ka. Na hindi ka nga bumangon dyan mula kanina. Pasensya na po. Kung kaya mong sumandal, gawin mo. May dala akong mangkok ng tinola. Nagluto ako. Higupin mong maigi ang sabaw at ng pawisan ka. Pasado alauna na, hindi ka pa kumakain. Hindi talaga bababang lagnat mo. Salamat po, Chang. Kesa puro pasalamat ka, magpapawis ka ng maigi at ang bumaba na yung lagnat mo. Oh, tapos na ako sa pagpupuna sa'yo. Kapag natapos ka ng kumain, magpalit ka ng damit. Iniwanan kita ng pamalit, nasa paanan ng kama mo. Opo, Chang. Inumin mo din yung mga gamot na binili ko para sa'yo. Paracetamol at amoxicillin yan. Dinayo ko pa yan sa bayan. Oh, iwan na kita para makapagpahinga ka. Nasa salas lang ako. pagsara ng pinto, napabuntong hininga si Ruby. Kinailangan pang magkasakit siya para makita niyang may malasakit sa kanya ang siyang isay. Napangiti siya. Hindi naman pala lubos na malupit ang babaeng kumukup-kup sa kanya. May kabaitan din palang na itatago ito. Pagkainom ng gamot, nahiga ulit si Ruby at natulog. Nung magising siya, magaan-gaan na ang kanyang pakiramdam. Kaya naman, nagpasya siyang lumabas ng kwarto. Sana pala hindi na lang. Chang, ano pong ginagawa niyo? Mabutit nakabangon ka na. Sakto namang naluto na itong balot at penoy. Ako nang nagpakulo at naglagay sa basket mo. Po, pero kahuhulas lang po ng lagnat ko eh. Medyo nangangatog pa ang mga tuhod ko. Hindi mo ikamamatay ang panginginig ng tuhod. Pero baka mapatay kita kapag nag-init ang ulo ko dahil sa wala akong pera. Kaya mabuti pa, magsuot ka na ng panlabas mo at maglako ka na. Chang, baka po pwedeng magpahinga lang ako ngayon. Pangako po pagbubuti. Hindi! Nakakatayo ka na nga. Ibig sabihin, tumalab na yung mga gamot. Arte mo lang yan. Kumilos ka na habang malamig pang ulo ko. Hindi mo gugustuhin mainis ako sa'yo. Nangangalos man ay napilitan na ring lumakad si Ruby. Dinoble na lang niya ang kanyang mga damit. Paglabas niya, bumuhos na naman ang malakas na ulan. Nakaramdam agad siya ng panginginig ng kalamnan. Pero di niya ito inalintana at sumigi na lang sa lakad. Gamit ang maliit na flashlight, nilusong niya ang basa at maputik na daan. Balot! Peno! Balot, penoy kayo dyan! Hindi to pwede. Namamalat na din ako. Teka, makasilong na nga muna sa maliit na shed na to. Wala pang balak tumigil ang ulan na ito. Panay pa ang kulog at kidlat. Nanginginig na ako sa ginaw. Wala pang ilaw itong shed. Siguro totoo ang balita na gigibain na ito. Wala na din kasing dumadaan dito eh. Mga Rico, bibili po ba kayo? Bagong luto pang mga ito. Mamaya na siguro. Kapag nakailang rounds na tayo, pampabawi ng lakas. Ano ang ibig niyong sabihin? Hindi ko gusto ang tono ng pananalita niyo. Hindi mo gusto. Pero nandirito ka. Huwag kang mag-alala.
Pagkatapos ito, buhay Reyna ka na sa akin. Araw-araw din kitang paliligayahin. Hahanap-hanapin mo ako. Ano ba, Mang Rico? Ano ba? Bitawan niyo po ako! Ruby, binili ko ng gabing ito sa tiyang isay mo. Hindi murang halaga ang hiningi niya. Kaya susulitin ko talaga. Ang bango mo. Maawa po kayo, Mang Rico! Nanlaban si Ruby at tinadyakan sa binti si Mang Rico. Nagulat ang lalaki sa ginawa niya kaya siya nakawala at nakatakbo. Dala ng desperasyon, napadpad siya sa kuwebang hinihinalang binabahayan ng aswang. Maling desisyon dahil inabutan siya ni Mang Rico at lalo pa yung nasabik sa kanya. Animoy isang halimaw ang lalaki na hindi makapaghintay na makain siya. Binigyan siya nito ng suntok sa puson at sa loob ng kanyang hita. Umikot ang kanyang paningin. Nawalan siya ng lakas para lumaban. Nang isa sa katuparan na ni Mang Rico ang masama niyang balak, isang nakakatakot na ungol ang kanilang narinig. Saglit na natigilan ng lalaki. Mang Rico! Parang awa niyo na po! Tigilan niyo na ito! Manahimik ka! Akala ko pa naman kung saan nagaling ang ungol na yan. Sa'yo lang pala. Nasarap ang gano. Hayaan mo. Ito na ang pinakamasarap na parte. Hindi mo ito makakalimutan. Diyos ko po! Aswang! Panginoon ko! Tulungan mo po ako! Nawalan ng ulirat si Ruby sa gitna ng ingay na nagmumula sa paglamon ng aswang kay Mang Rico. Nagising siya sa ingay na parang may nagpupukpok. Namulatan niya ang isang lalaki na may dinidikdik na kung ano. Sinikap niyang magsalita, pero tuyong-tuyo ang lalamunan niya. Walang kahit anong ingay ang lumabas mula sa kanya. Pakiramdam niya may baga ng apoy ang buo niyang katawan. Para ding binibiyak ang kanyang ulo. Isang ungol lang nagawa niya, dahilan para lingunin siya ng lalaki. Nagkamalay ka na pala. Tamang-tama natapos ko ng dikdikin itong mga dahon ng sambong. Mapait ito, pero makakapagpababa ng lagnat mo. Tisin mo lang. Sino po kayo? Nasaan na po yung aswang? Nilalagnat ka, Iha. Saka na tayo mag-usap kapag mabuti-buti na ang pakiramdam mo. Nasaan po ako? Nasa loob ka ng isang kuweba. At tinipong tuyong dayami ang hinihigaan mo. Anong oras na po? Kailangan ko na po umuwi. Siguradong magwawala na po si Tiang Isay. Magwala na siya kung ganon. Pero hindi kita papayagang lumakad sa estado mong yan. Nagdideliryo ka dahil sa taas ng lagnat mo. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Hindi niyo po ako naiintindihan. Magagalit po siya sa akin. Baka mas malala pa pong pagbibenta ang gawin ni Tiang Isay sa akin kapag ginalit ko pa siya. Kailangan kong umuwi. Kailangan. Datnat panawan ng ulirat si Ruby. Panay ang dating ng masasamang panaginip. Ilang beses siyang nagising na humihiyaw o di kaya'y dumadaing dahil sa ginaw at pananakit ng kalamnan. Pero palaging may preskong palad ang sumasalat sa kanyang noo at humahawak sa kanyang kamay. Ang hindi alam ni Ruby, halos na ikwento na niya ang buong talambuhay niya sa kanyang tagapagligtas at siyang nag-aalaga sa kanya ng mga sandaling yun. Kupa na ang lagnat niya nang magmulat siya ng mata. Papasikat na ang araw at panay na ang huni ng mga ibong pang-umaga. Nasa veranda siya. Paano ako napapunta dito?
Huling natatandaan ko Heto ang impakta. Hindi mo na nagawang dumiretso pa sa kwarto mo. Sobra ka bang nasarapan sa ginawa ni Rico? At pinamumukhaan mo na ako ngayon? Kahit papasikat na ang araw, nandito ka sa veranda at nagpapasarap? Chang! Abat lintik na ito May pasigaw-sigaw pa? Pinagtangkaan po akong halayan ni Mang Rico. Sabi niya binayaran na daw niya sa inyo ang gabing yun. Mali ang sinabi niya sa'yo. Sabi ni, mali nang intindi si Mang Rico. Kulang pang bayad niya sa akin. Kalahating paunang bayad. At ang kalahati kapag nakauwi ka na. Ano ho? Talaga namang sinulit ano? Papasikat ang araw mo, baka naman nagpakipot ka pa. Ang sama niyo! Para kayong hindi tao! Para akong hindi tao? Matapos kitang palamunin sa palad ko? Matapos kitang palakihin kahit hindi tayo magkaano-ano? Sasabihan mo ako ng ganyan? Hoy! Kung hindi ako tao, itinapon na sana kita sa bangin nung makuha kita! Ingrata! Wala po kayong karapatan na ibenta ako na parang karne sa sino mang handang bumili. Tao po ako! Hindi ako isang parinda! Pwes, lumayas ka! Ayaw mo nang ginagawa ko sa'yo? Bakit nagsusumiksik ka dito? Kasi hindi mo kaya mag-isa. Dahil putok ka sa buhok. Wala kang pamilya. Hindi ako putok sa buhok! May nanay ako! Sa amin ni nanay ang bahay na to! Oo, may nanay ka, pero patay na! At itong bahay na to, isinanla niya ito sa akin. Kaya kung tutuusin, nagkakawang gawa ako dahil hindi kita pinalayas. Ano ba? Gigibain mo ba yung pintuan ko? Maghintay ka! At ikaw, kung hindi mo gustong pamamalakad ko, tumayas ka na. Pagod na akong buhayin ka! Ano nang gagawin niya? Harapang inamin ng tiyang isay niya na pinagbili nito ang puri niya kay Mang Rico. Pehadong magagalit ng husto ang babae kapag nalamang walang nangyari sa kanila. Dahil siguradong hihingi ng manyakis na lalaki ang paunang bayad niya na binigay. Lalayas na ba siya? Saan naman siya pupunta? Wala siyang ibang alam na lugar kundi ang Ifugao kung saan siya pinanganak at nagkaisip. Nagpasya siyang humingi na lang ng tawad sa tiyang isay niya. Bilang peace offering pinagluto niya ang babae ng paborito nitong paksiw na pata. Okay na to. Sinigurado kong masarap ang pagkakaluto nito para hindi na siya magalit sa akin. Pero, nasa na kaya si Tiyang Isay? Kapag hindi yun nakikipag-date, hindi yun nakakatiis na hindi uuwi para sa pananghalian. Nandito na si Tiyang. Magandang hapon po, Tiyang. Ipinagluto ko po kayo ng paksiw na pata. Ang babae ka! Dahil sa lakas ng sampiga na binigay ng tiyahin niya sa kanya, napahandusay si Ruby sa sahig. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkabigla, sinabungyat siya nito at ipinagwagwagan ang ulo niya. Tani mo'y asong ulo lang babae na nawala na ng kontrol sa sarili at nagpakain na ng tuluyan sa galit. Walang ibang nagawa si Ruby kundi ang magmakaawa. Tiyang! Ay, ko sa babae ka! Nasasaktan po ako! Nasasaktan ka? Pwes, kulang pa yan! Ano po bang ikinagagalit niyo? Wala po akong ginagawang masama! Wala po akong ginagawang masama. Kung wala kang ginagawang masama, bakit ako ipinasundo sa tanod, ha? Bakit ako tinatanong ng pulis kung nasan ako kagabi? Bakit ilang oras akong pinagtatanong ng kung ano-ano ng mga investigador, ha? Pulis? Investigador? Hindi ko po maintindihan, Chang. Natagpuan ang bangkay ni Rico kaninang umaga. Ho? Paanong? Bakit? Anong ginawa mo kay Rico? Wala po, Chang. Sinabi ko na po sa inyo kanina. Ako po ang ginawa niya ng masama. Tinangka niya po akong pagsamantalahan. Kaya pinatay mo siya. Nilapa mo siya. Wala po akong alam sa sinasabi niyo. Hindi ko po yung ginawa. Sinungaling! Kapag talagang napatunayan ko na ikaw ang lumapa kay Rico, isusuplong kita sa pulis para makoreksyonal ka at gahasain ka ng mga tibong warden at preso sa kulungan.
Nanlamig ang buong katawan ni Ruby sa narinig niyang sinabi ni Chang Isay niya. Ang anumang natitirang kagustuhan niyang magkasundo sila ng babae tuluyang nawala. Napalitan niyo ng galit at nag-uumapaw na samahan ng loob. Bago pa mapigil ni Ruby ang sarili ay nakapagbitaw siya ng mga salitang hindi niya kailanman inakalang masasabi niya. Isa kang suga pa! Walang puso! Pinagkatiwalaan ka ni Inay. Sa huling sandali niya, ipinagkatiwala niya ako sa iyo. Nangako ka! Pero anong ginawa mo? Inalila mo ako! Ginawa mo ako tagatinda? Tagalaba? Inalila mo ako! Kulang pa yon sa inutang ng ina mo sa akin! Lahat naman kulang sa'yo, di ba? Dahil sakim ka! 15 taon mo ako inalila. Sa pagsisilbing ginawa ko sa'yo, higit pa sa sapat ang kabayaran na yon! Isusuplong talaga kita sa otoridad! Sige lang! Para isumpong din kita. Sasabihin kong ibinubugaw mo ako. Parehas na tayo makukulong. Hayop ang babae ka! Hindi na sana kita pinalaki! At sana ikaw na lang din ang nilaban ng aswang! Bugbog sarado ang inabot ni Ruby ng maghapong yon. Hindi siya tinigilan ng babae hanggat hindi siya natatadtad ng pasa. Pumutok ang labi niya at hindi naubos ang gitil nito sa kanya. Ilang beses niyang naramdaman na halos napunit ang anit niya sa pananabunot. Nanghapdi din ang braso niya dahil sa mga kalmot. Natigil lang ang babae nang kumatok ang kadate nito para sa araw na yon. Oh, nandiyan na! Sa susunod na bastusin mo, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin! Pwe! Linisin mo yung sahig! Ang Diyos na! Puiset! Hindi na tuloy ako nakapag-ayos. Salit na babae to! Jason, kanina ka pa ba dyan? Pasensya ka na, ha? Itong bahay, sinasabi ko sa'yo, ha? Kapag dinatnan kong ganito pa din kadumi, malilintikan ka talaga! Makikiling ko muna ako sa inyo. Sila ang gripo sa bahay, Pagkatapos, ipamimili kita sa bayan. May mga nakita kong damit na bagay sa'yo. Inay. Kuhin niya na lang ako. Hirap. Hirap na ako dito. Kung ayaw niyo naman po akong kunin, sana may makarinig sa aking elemento. Engkanto. O espiritu. Paparusahan sana ang impactang yun. Yung espiritu ng be careful what you wish for, yun yata yung nakarinig kay Ruby. Isang tanod ng barangay ang sumundo kay Ruby. May kasama yung mga pulis. Ipinaalam sa kanya na natagpuan sa talahiban si Isay. Wakwak ang katawan. Animoy nilapan ng mabangis na hayop. Sa bahay ibinurol si Isay. Close casket. Habang nagkakagulo ang mga manang sa pakikialam sa lamay, nilapitan ni Ruby ang ataol at bumulong. Sabihin na nating masama ako. Pero mas mabuti nang nangyari ito sa'yo. Dahil kung nagtagal pa ang sitwasyon natin, baka ako nang pumatay sa'yo. Kung sino man o ano man ang gumawa nito sa'yo, nagpapasalamat ako. Hindi ko na kailangan pang maging kriminal. Masama mang sabihin pero buti nga sa'yo. Neng, Ay! pasensya ka na. Nagulat ba kita? Hindi naman ang pagtapik ng lalaki sa kanyang balikat ang ikinagulat ni Ruby, kundi ang nakita niyang kamay na may nagtutulisan ng mga kukong itim na nakapatong sa balikat niya. Sinundan niya ang nooy nakababa ng kamay ng lalaki. Normal naman yun. Siguro napatiting siya dahil ang sumunod na sinabi ng lalaki ay, Neng, anong problema? Bakit ka nakatitig sa akin?
Ha? Wala naman ho. Sino po sila? Kaibigan ba kayo ni Chang Isay? Pasensya na po kayo at nakabara ako dito sa tabi ng kabaong. Heto ho, aalis na ako. Dito na po kayo. Hindi ako kaibigan ng taong yan. Kung ganun ay, bakit po kayo nandito? Nandito ako para sa'yo. Kung nandito kayo para sulitin ang anumang ipinangako sa inyo ng babaeng yan para maikama ko, sinasabi ko sa inyo, ipapapulis ko kayo. Hindi panandali ang aliw o para maibisan ang init ang aking katawan ang sadya ko. Nandito ako para alukin kang sumama sa akin palayo sa lugar na ito. Hindi po ako papayag na maging babae nyo. Naalala ni Ruby ang ginawa sa kanya ni Mang Rico at siyang isay niya. Naisip niyang malaki ang posibilidad na ang lalaking nasa harap niya ay katulad din ni Mang Rico. Nagbayad para makaulayaw siya. Pero mali pala siya. Dahil ang naturang lalaki, biglang tumaas ang boses. Abay, naluluka ka na ba? Wala naman akong sinabing ganon. Ang dumi ng isip mo. Kung ganun po, bakit ako ang sadya nyo? Baka pwede tayo mag-usap sa hindi masyadong mataong lugar. Sige ho, dun po tayo sa may veranda. Aling Lagring, kayo na po munang bahala dito. Kakausapin ko lang po itong bagong dating. Dito po tayo. Upo po kayo. Salamat. Ano po bang sadya nyo sa akin? At, teka, sino po ba muna kayo? Ako si Magnus. Kamag-anak ko ng nanay mo. Kaya kamag-anak mo din ako. Dinitigan ni Ruby si Magnus. Tinitimbang niya ang katotohanan sa sinabi nito. 12 taong gulang na siya nang pumanaw ang nanay niya. Pero ni minsan ay wala itong nabanggit sa kanya na kamag-anak nila. Halata siguro sa mukha niya ang pagtataka dahil biglang nagpaliwanag si Magnus sa kanya. Esmeralda ang pangalan ng nanay mo. May ugali ang pamilya niyo na kung hindi mamahaling bato ang ipangalan sa mga babae ng pamilya, dapat ay sa bulaklak. Tama po yun. Yan nga ang sabi sa akin ni Inay. Pero sinabi din niya sa akin na wala nang kamag-anak ang hahanap pa sa amin. Na mag-isa na lang kami. Dahil itinakwil na siya ng pamilya niya. Itinakwil siya dahil pumatol siya sa lalaking hindi nila aprobado. Hindi ba? Ganoon na nga po. Pero paano niyong nalaman ang lahat ng ito? Bata pa lang kami. Ay magkalapit na kami ng nanay mo. Nung itakwil siya ng pamilya niya at palayasin, nanatili ang aming komunikasyon. Kung totoo man po ang sinasabi niyo, bakit ngayon lang po kayo dumating? Bakit ngayon lang ninyo ako hinanap at pinuntahan? 13 taon po ako nagdusa sa piling ng babaeng yon. Inalila niya ako. Pinagtangka ang ibenta bilang babaeng nagbibenta ng aliw. Hindi kumibo kahit konti si Magnus. Hinayaan lang siya nito na umiyak. Naibuhos niya lahat ng sama ng loob niya. Sa gitna ng pag-iyak niya, inabutan siya nito ng puting panyo para pahiran ng naghalong sipon at luha sa mukha niya. Nang sa wakas ay tumahan siya, hinawakan nito ang magkabilang kamay niya. Puno ng emosyon itong nagsalita. Pasensya ka na kung natagalan ako na hanapin ka. Kung nagdusa ka, humihingi ako ng tawad na hindi ko natulungan ang iyong ina. Pero nandito ako. Kung pagkakatiwalaan mo ako, handa kong baguhin ang takbo ng buhay mo. Bakit yun naman gagawin yun? Wala akong maipipigay na kapalit. Hindi ako humihingi ng kapalit at wala akong hihingin. Ngayon man o sa hinaharap. Gusto lang kitang tulungan. Walang hinihinging kapalit? Wala nang ganon. Kung ganon, hayaan mong maging prangka ako sa'yo. Hindi naman totoong walang kapalit ang ibibigay kong tulong sa'yo. Sabi na nga ba? Simple lang naman ang hingin kong kapalit. Ang mabuhay ka ayon sa kung ano ang sa tingin mo ay gusto ng nanay mo para sa'yo.
Ramdam ni Ruby na nagsasabi ng totoo si Magnus. Hindi niya alam kung paano, pero yun ang nararamdaman niya. Hindi pa naman niya lubusang pinagkakatiwalaan si Magnus, pero naisip niya na wala namang mawawala sa kanya kung kakagatin niya ang oportunidad, lalo na kung ikagaganda ng buhay niya. Kaya naman napagkasunduan nilang dalawa na pag-usapan ulit ang tungkol sa alok nitong tulong pagkatapos ng libing ni Isay. Sa araw ng libing, Kita mo nga naman sa dami ng mga kinaibigan mo, sa dami ng mga idinate mo at mga lalaking nakaulayaw mo, pati mga amiga mo, nang mamatay ka, mag-isa ka lang sa hukay na yan. Ganun talagang buhay, Iha. Wala tayong dala nang dumating tayo sa mundong ito. Wala din tayong madadala kapag umalis na tayo. Kaya ang tanging magagawa natin ay ang magpakabuti habang buhay pa tayo. Kabutihan? Masama ba ako kung makaramdam ako ng saya sa karimari-marim na nangyari sa kanya? Naisipin kong karma yun at nagdudusa na siya sa impyerno kung saan siya nababagay? Walang makapagsasabi. Sarili natin ang ating isipan at nararamdaman. Kaya nga, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Ibang usapan na kung sasamahan natin ng aksyon ang masamang isipin natin. Ganun ba? Pero hindi maganda sa ating pag-iisip ang madalas ng pag-iisip ng masama laban sa ating kapwa. Nakakapanlabo yun ng kaisipan. Kalaunan, gugustuhin mo na ding isakatuparan ang masamang isipin na yon. Namamalayan mo na lang gumagawa ka na ng masama. Ganon din po ba kayo? Nag-iisip din kayo ng masama sa kapwa nyo? Oo, madalas. Ganun pala. Wala tayong pinagkaiba. Tungkol sa alok nyo sa akin, Kung kailangan mo pa ng oras para pag-isipan, maunawaan ko. Pwede namang kitang balikan na lang. hindi po. Nakapag-desisyon na ako. Sasama na ako sa inyo. Payag na akong umalis dito sa Ifugao. Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng oportunidad na baguhin ang buhay nila. Sasamantalihin ko na. gusto sanang ibenta ni Ruby ang bahay na kinalakihan niya. Pero tumanggi si Magnus. Sa halip na ibenta ang bahay, kumuha na lang sila ng silbing katiwala noon. Nanlaki ang mata ni Ruby nang makita niyang maglabas ng bungkos ng pera si Magnus at abutan ang napili nilang tao na mag-alaga ng bahay. Ani mo'y bagay lang yun na walang halaga. Paano? Bukas na kami alis. Ikaw na ang bahala sa bahay na ito. Naandyan ang address ko at ang numerong maaari mong tawagan kung may kailangan ka. Mayaman siguro talaga kayo, ano? Ano namang pinagbasihan mo niyan? Parang wala lang sa inyo nung bilangan nyo ng pera yung taong nakuha nating mag-aalaga nitong bahay. Ganun ang mga yayaman, di ba? Parang idinudumi lang ang pera. Hindi dahil sa mayaman ako o ano pa man. Wala lang talagang halaga ang pera sa akin. Hindi din naman kayo mayabang, ano? Oo, mahalaga ang pera para makagalaw tayo. At para makapagpagalaw tayo ng tao. Pero hindi yung ganun kahalaga sa akin. Gumagaan lang at dumadali ang mga bagay-bagay dahil sa pera. Ganun ang papel ng pera sa buhay ko. Sa akin, mahalaga ang pera. Dahil namulat ako sa buhay na kung wala kang pera, wala kang halaga. Hindi mahalaga kung inosenteng bata ka lang. Kung wala kang pera, basura ka. Yun ang ipinamata sa akin ng mundong ito. Naway dumating ang araw na magbago ang pananaw mo sa buhay. Para naman matutunan mong sumaya ng tunay. Masaya ang mapera. Hayaan na muna kita sa ganyang pag-iisip. Dahil kinabukasan na ang alis nila, sa bahay na lang sila nagpalipas ng gabi. Ipinagamit ni Ruby ang ekstrang kwarto ng bahay at ginamit niya ang kwartong ginamit ni Isay. Saglit lang namili sa bayan si Magnus. Pagkatapos ipinagpahinga niya ang lalaki at ipinagluto yun ng hapunan. Magaling ka pala magluto, Iha. Maiyak si Silas nito. Sino po si Silas? Kasama ko sa aking bahay, doon sa ating uuwian sa aming probinsya. Huwag mo na din akong masyadong pupuin. Anong itatawag ko sa inyo kung ganun?
Chu Magnos, isipin mo akong isang tiyuhin na kulukoy na hindi masyadong pinapansin ang formalidad. Eh di na mahalaga sa akin kung hindi ka mang-upo. Huwag, psst, hoy, ikaw! O kahit anong nakakabastos sa tawag. Sige, Chu Magnos, kung ganun. Huwag niyo namang ikagagalit pero sabi niyo kasi magaling akong magluto. Totoo ang sinabi ko. Eh, bakit hindi niyo man lang ginalaw ang mga hinanda ko? Ang tanging kinain niyo lang ay yung okra na isinapaw ko sa sinaing. Mahinang panunaw ko sa bawang at sibuyas, Neng. Maging sa mga asing pagkain, nangahapdi din ang tiyan ko sa maasim. Ano nga bang tawag? Acidic? Oo, yun. Kaya naman, ang kadalasan kong kinakain ay mga pinausukan o di kaya inihaw at kinuluan. Pasensya na. Sana pala tinanong ko muna kayo. Mali yan. Oo, mali nga ako. Dapat kinonsidera ko kung ano ang kinakain nyo. Mali pa din. Anong mali? Kung hindi mo alam ang pagkain kinakain ko, hindi mo nakasalanan yon. Kakakilala lang natin. Bahay mo to. Ipinagluto mo ako, sinilbihan mo ako. Sapat ng konsiderasyon ang sabihin mong, sige, sa susunod, alam ko na. Sige, tatandaan ko ang sinabi nyo. Ang respetong ibinibigay sa ibang tao sa atin ay base din sa respeto natin sa ating sarili. Tapos na ang mga araw mo sa pagtungo. Kung wala ka namang masamang ginawa, huwag kang puro hingi ng paumanhin. Sisikapin kong magbago. Ayon sa payo ninyo. Mabuti yan. Bueno, parehas na tayong tapos kumain. Gusto mo bang tulungan kita? Ako na magliligpit at maghugas nitong mga ito. Ako na maghuhugas ng pinggan. Kayo na lang ang magtago ng mga natirang pagkain. Ganun nga ang ginawa nila. Habang naghuhugas ng pinggan si Ruby, inasikaso naman ni Magnus ang paglalagay ng pagkain sa refrigerator. Nang matapos siya sa kanyang ginagawa, nagpaalam itong magpapahinga na. Si Ruby naman ay pansamantalang nanatili sa sala at nagmuni-muni sa mga bagay-bagay. Hindi niya namalayang napaidlip na pala siya. Naalimpungatan siya nung makarinig siya ng ingay. Ano yun? Alas 12 na pala ng hating gabi kaya ang ingay nitong relo. Akala ko naman kung ano eh. May bagyo ba ngayon? Parang ang lakas naman ng hangin. Teka, hindi yun hangin. Parang pagaspas ng malaking bakpak. Ano yun? Parang sa may likod bahay nang gagaling. Sinong nandyan? May tao ba dyan? Napatili si Ruby sa nakita niya. Isang malaking anino ng kung ano na may malaking pakpak ang tumambad sa kanya. Dahil sa takot, napaupo sa lapag si Ruby. Sisigaw pa ulit sana siya nang biglang. Ako ito, Ruby. Ano nangyayari sa'yo? Cho, Magnus? Putlang-putla ka. May masakit ba sa'yo? Wala. Pero may nakita akong anino ng isang bulto dyan kanina. Malaki. Parang may dambuhalang pakpak ng paniki. Baka naman anino nitong mga halaman ang nakita mo. Bago ko hinawi, tingnan mong mabuti ang anino. Oh, ano masasabi mo? Oo nga. Yung mga halaman nga lang. Pero anong ginagawa niyo sa likod ng mga halaman? Ang alam ko, nagpapahinga na kayo sa kwarto niyo. Hindi ako makakatulog. Medyo naninigas ang aking tiyan. Pakiramdam ko. Hindi ako natunawan. Kaya naglakad-lakad ako para maibisan ang nararamdaman ko. Hindi niyo man lang ako ginising. Nahiya na akong gisingin ka eh. Ang himbing ang tulog mo dun sa sopa. Hala! Duguan ang kamay niyo! Kung ano, sa kaya ito galing? Teka. Kukuha ko ng first aid kit. Gagamutin ko kayo. Wag na. Ako nang bahala dito. Pero, May kumakatok yata. sino naman kaya yun? Gabing-gabi na. Nagtataka man ay hinarap ni Ruby ang kumakatok.
Pagbukas niya ng pinto, nabuglawan niya ang tiyahin ni Jason, isa sa mga dinedate ni Isay. Hinahanap nito ang binata at nagbabakasakaling nandoon yun. Nang sabihin ni Ruby na wala ang taong hinahanap niya sa bahay niya, nakiusap ang babae na kung magpupunta si Jason sa kanila, ay agad niyang sabihin na umuwi. Dala ng pakikisama, umuon na lang si Ruby. Nang sumunod na araw, Magandang umaga, Ruby. Magandang umaga sa inyo, Cho Magnus. Nakapaghanda na ako ng barakong kape. Hayon sa termos. Kuha na lang po kayo. Salamat. Handa na ba ang mga gamit mo? Ngayon ang lakad natin. Mala ko sana pagkakain natin ng almusal. Wala naman ako masyadong iimpake. Ano mang oras ay handa na akong lumarga. Sige, bago tayo umuwi ng probinsya namin, dadaan tayo sa mall sa Maynila. Ipamimili kita ng mga gamit mo. Masaya na ako kung anong meron ako. Magbabagong buhay ka. Dapat may mga bagong damit ka din. Hindi pa samang pahalaga ng mga luma, pero dapat magkaroon ka rin ng damit na naaayon sa panahon, sa moda. Wala akong pera. Ako ang sasagot ng lahat ng gastos. Iayos natin ang gamit mo. nang makakain sila ng agahan at maiayos na ang lahat sa bahay, pinuntahan na nila ang nakuha nilang katiwala at ibinigay na ang susi. Mula sa lugar ni Ruby ay naglakad sila patungo sa bukana kung saan nag-aabang na sa kanila ang van na inarkila ni Magnus. Pero bago nila tuluyang marating ang sasakyan, Ano kayang meron? Parang ang daming tao ah. Baka may aksidente. Makikibalita ako. Bakit pa? May maituturing ka bang kaibigan dito? Na ikinalulungkot mo kung sakaling mapahamak? Wala. Pero maraming may atraso sa akin na ikatutuwa ko kung sakaling singilin na sila ng panahon. Sige, makibalita tayo. paglapit nilang dalawa sa kumpulan ng mga tao, sinalubong agad sila ng nakadurog pusong atungal ng nanay ni Jason habang yakap ito ng mga kababaihan sa lugar nila. Nang lumabas sa mga pulis mula sa talahiban, bitbit ang isang body bag. Tuluyan ang nahimatay ang nanay ni Jason. Lalong nagkagulo ang mga tao. Doon na nagpasyang magyayang umalis si Ruby. Tayo na. Masyado na magulo dito. Nakita mo na ba ang gusto mo? Oo. Sapat na ang nakita ko. Kung gano'n, tayo na. Sasakyan ko na lang sasabihin sa iyo ang gusto mong malaman. At kung ano ang narinig kong detalye mula sa mga usisero. Tuluyan nang naalis ang alinlangan ko na lisanin ang lugar na ito. Buo na ang loob ko na harapin ang bagong buhay na inaalok nyo. Mabuti naman kung gano'n. Sa palagay ko'y masaya ang iyong ina para sa iyo. Saan man siya naroon ngayon. Ilang saglit pa at narating na nila ang van na inarkila ni Magnus. Hindi yun simpleng van. Ayon kay Ruby, isa yung mamahaling uri. Yung tipong sinasakyan ng mga artista. Hindi tuloy maiwasan ni Ruby na isa tinig ang pagkamangha niya. Grabe naman to, Chog Magnus. Hindi ba masyadong maluho ito? Pabiyahe lang naman tayo. Sa iba siguro oo. Pero para sa akin, mahalaga ang magbiyahe ng ligtas at komportable. Kaya ko naman ang halaga. Bakit ako magtitipid? Ito din ba ang sinakyan nyo papunta dito? Oo, ito nga. Gusto mo bang marinig ang nangyari doon sa pinagkakagulahan ng mga tao kanina? Hindi na ako magtataka kung namatay ang lokong yun sa aksidente. Kaskasero yun eh. Barumbado pa. May atraso ba sa iyo ang lalaki yon? Ilang sampal, tadyak at masasamang salita sa tuwing magagasgasan ko ang motor niya kapag ipinalilinis yun sa akin ni Chang Isay. Pinagtangkaan ka ba niya? Hipuan? Oo. Pero yung katulad na ginawa ni Mang Rico na pagtatangka sa akin, hindi. Kanina sa kulumpulan, narinig ko ang nangyari sa lalaki yon. Pinutulan siya ng mga kamay at ng ari. Wakwak din ang sikmura. Nawawala ang atay at puso. Sabi ng iba, salvage. Ang sabi ng matatanda, aswang. Ke tao, ke aswang, wala na akong pakialam. Karma niya na yun. Tama.
Joe Magnus, pwede ba akong matulog muna? Medyo inaantok ako eh. Sige lang, mahaba pa naman ang biyahe bago tayo makababa sa syudad. At makasapit doon sa mall na pagdadalhan ko sa'yo. Panatag na ipinikit ni Ruby ang mata niya. Naging silbing tagahele niya ang panakanakang uga ng van kapag napapadaan sa malubak na daan. At ang baritonong boses ni Magnus na casual na nakikipagkwentuhan sa driver nila. Ilang sandali pa ay napahimbing na ang tulog ni Ruby. Napanaginipan niya ang gabing napadpad siya sa kuweba habang siya'y nagdedeliryo sa lagnat. Sino ka? Wag! Huwag kang lalapit! Utang na loob! Huwag niyo akong sasaktan! Saan mo ako dadalhin? Papatayin mo ba ako? Pwede. Kung papatayin mo ako, dalihan mo lang. Yung hindi ko na masyadong mararamdaman. Sobra na ang sakit na dinanas ko sa buhay na ito. Kahit wala ang kamatayan ko, maging madalian. Huwag mo na akong paghirapin. Napakabata mo pa para mag-isip ng kamatayan. Walang silbi ang kabataan ko kung purong hirap na lang. Patayin mo na lang ako. Ayoko na. Hindi din naman magdudusa ang mga nangaapi sa akin. Gusto ko nang mamatay. Baka sakali makasama ko si inay. Nagdideliryo ka gawa ng lagnat. Ipikit mo ang mga mata mo. Hayaan mo pahinga ang nanghihina mong katawan. Nanlabo ang paningin ni Ruby noon dahil sa taas ng lagnat niya. Sa gitna ng pagdedeliryo niya, namulatan niya ang figura ng isang lalaking may mahabang puting buhok, nakadamit ng animoy galing sa isang fairy tale book at may nagbabagang mga mata. Literal na nag-aapoy na ang mga mata. Pero nang saglitang luminaw ang paningin niya, isang lalaking nasa 40 anyos ang tumambad sa kanya. Matangkad, gwapo at may matipunong katawan. Nasaan ako? Nasa isang kuweba dito sa Ifugao. Taga dito ka ba? Yung aswang! Si Mang Rico! Eh, di ko alam sinasabi mo. Nagkataong natagpuan kita dito nung makisilong ako sa kuwebang ito. Malapit lang ba dito ang tirahan mo? Naku po! Oo nga pala! Anong oras na? Baka hinahanap na ako ni Chang Isay. Magagalit yun sa akin. Hinihintayin niya na ang kita sa balot at penoy. Kailangan ko na umuwi na. Ay! Ops, huwag kang tumaya. Napakataas ng lagnat mo. Nag-aapoy sa init ang noo mo. Oh? Pero, malilintikan ako. Mananakit si Chang. Magbibitaw na naman yun ng masasakit na salita. Inihiga ulit siya ng lalaki sa inipong dayami na ginawang higaan. Pagkatapos ay kinumutan siya. Marahan itong sinalat ang kanyang noo at hinimas-himas yun. Naramdaman ni Ruby na unti-unti siyang kumakalma. Muling nag-umpisang bumigat ang kanyang mga mata at doon na niyang narinig magsalita ang lalaki. Bakit hindi mo ikwento sa akin ang ikinababagabag mo? Baka makatulong ako. Hindi mo naiintindihan. Kung gano'n, magkwento ka. Hindi ko man naiintindihan. Kahit papaano may nasabihan ka, nahingahan ang saloobin mo. Bakit ka naman gagawin yun? Estranghero ka. Kung minsan, mas magaang magkwento sa hindi nating kilala. Sa bagay, Sige lang, sabihin mo lang kung anong gusto mo. Pwede kang sumigaw, magmura, umiyak, ibuhos mo. ulila na ako. Maagang namatay ang ina kong si Esmeralda dahil sa hina ng katawan.
Kaya 12 taong gulang pa lang ako ay mag-isa na ako. Yung si Chang Isay na ang nagpalaki sa akin. Kagaya ng sinabi ng lalaki, ibinuhos lang lahat ni Ruby ang mga saloobin niya. Ang hinanakit na kailanman ay hindi niya naisatinig. Ang pangungulila niya sa kanyang ina. Ang lahat ng hirap na kanyang dinanas sa loob ng 13 taon. Nang matapos siyang magkwento, isang kakaibang tanong ay pinukol sa kanya ng lalaking kausap niya. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, hindi ng karma, unang panahon. Kung hindi ng isang nilalang, tao man o kung anong uri ng nabubuhay na individual, anong uri ng kaparusahan ang gusto mo para sa kanila? Anong tanong naman yan? Pagbigyan mo na ako, silbing bayad na lang sa pakikinig ko sa'yo. Gusto ko yung mabagal, masakit, yung magdudusa sila at magmamakaawa, yung magbabalik sa kanila yung masasama nilang ginawa. Pero alam kong imposible yun eh. Sa mundong to, himala na lang na matupad yun. Ipakukulogin ang babae ka! Tapos ipapapatay ko sa taong bahay na kasabat mo kaswang! Hindi nga kita pinatay, kinainan lang kita ng binte. Pero ito ka, at talagang nambabanta pa. Anong gagawin ko? Makukulong ako. Ako na bahala sa kanya. Ito ang unang katuparan ng kahilingan mo, Ruby. Ipikit mo na lang ang iyong mga mata. Unti-unting lumapit ang kamay ng lalaki sa kanya. Maitim, mahaba at may matulis na kuko. Muling nakita ni Ruby ang aswang na nakita niyang umatake kay Mang Rico nang tangkain siya nitong gahasain. Wala na ang takot niya sa aswang. Isa na lang ang gusto niyang malaman. Ang pangalan ng kanyang tagapagligtas. Naramdaman ni Ruby na namimigat ang talukap ng kanyang mga mata. At ang tanging nasabi niya, Teka, huwag muna. Bye, Ruby! Saglit. Anong pangalan mo? Hahanapin kita. Ruby, gising. Joe Magnus. Nananaginip ka yata. Kanina pa kita ginigising eh. Ganun ba? Pasensya ka na. Dapat yata hindi muna kita ginising eh. Hindi. Sakto lang. Salamat at ginising niyo ako. Nasaan na tayo? Parking lot ba to? Nasa syudad na tayo. Parking lot ito ng malaking mall. Kung handa ka na, tayo nang bumaba. Pakakain muna ng tanghalian. Pagkatapos ay ipamimili kita ng mga gamit mo. isang masarap na pananghalian ang kinain nila. Mas tamang sabihin na masarap na pananghalian kay Ruby at simpleng pinausukan na isda ang kay Magnus. Pagkatapos ay ipinamili siya nito ng mga damit at ilang personal na bagay na ginagamit ng mga kababaihan. Hapon na nang makasapit sila sa daungan ng bangka. Ilang minuto silang naglayag at narating nila ang isang maliit na isla kung saan ang daming naglalakihang puno ng balete ng nakatanim. Ang laking mga balete naman ang nandito, Joe Magnus. Mga balete? Nasaan? Ayun! Nasaan na yun? Kakikita-kita ko lang kanina nung bumaba tayo. Baka namamalikmata ka lang, Ruby. Mga bahayan. Iligid mo ulit ang paningin mo. Ha? Oo nga no. Pero sabi ni Ruby, nang unang tungtong niya sa isla, wala talaga siyang nakitang bahay. Mga naglalakihang puno ng balete talaga ang nakita niya. Pero yung saglitang paglingon niya kay Magnus at nang sabihin nito na mga bahay yon, parang magic na mga bahay nga ang nakita ni Ruby pagligid ulit niya ng tingin. Ilang minuto silang naglakad bago nila narating ang isang bahay na kahanga-hanga sa laki at ganda. Ito ang bahay ko. Pagpasensyahan mo na. Luma na yan. Mali. Ang alin? Sabi niyo sa akin, huwag humingi ng paumanhin kung walang ginawang mali. Kaya bakit kayo hihingi ng pasensya sa akin? Ako na nga ang ginawa niyo ng mabuti, hihingi pa kayo ng pasensya.
Tama. Madali kang matuto. Maganda yan. Matanong ko lang, wala bang nakatira sa bahay nyo? Bakit parang walang ilaw? Gayong papadilim na. Yan nga din ang ipinagtataka ko. Nasaan na ba yung si Silas? Mabuti pa dito ka na muna. Liligid lang ako para hanapin siya. Nang maiwang mag-isa si Ruby, tumanaw siya sa malayo. Tinanaw niya ang nooy anag-ag na lang sa dagat dahil papadilim na. Puminga siya ng malalim at napangiti. Ibang-iba yun sa lugar na kinagisnan niya, pero wala siyang madamang pangamba. Para siyang nabunutan ng tinik. Pakiramdam niya, ang laya-laya niya. Ibinuka niya ang magkabila niyang braso at marahang umikot. Dinaman niya ang preskong hangin. Napahinto siya sa kanyang ginagawa na bigla siyang makarinig ng kaluskos mula sa likod ng mga halaman sa di kalayuan. Ano kaya yun? Aso ba to? Chu! Baka naman pusa. Meow! Sino ka? At anong ginagawa mo dito? Kasama po ako ni Cho Magnus. Magnus! Tinatarantado mo ba akong babae ka? Saan mo narinig ang pangalan yan, ha? Anong tsuka dyan? Matagal nang di umuwi yun dito. Totoo po ang sinasabi ko. Kasama ko po siya. Lumigid lang siya dahil hinahanap niya si Silas. Ako si Silas. Ulitin ko ang tanong ko. Sino ka? Sumagot ka na maayos kung ayaw mong tapyasin ko yung ulo mo! Wag po! Isang lalaking may edad ang lumabas mula sa likod ng mga halaman. Nakasalakot na pang magsasaka at may kalagkad na mga sako na sa tingin ni Ruby ay may lamang mga inaning pananim. Sabi niya sa akin, siguro ay napikon si Silas sa mga sagot niya. Kaya tinutukan siya noon ng hawak nitong karet at pinagbantaan na pupugutan ang ulo. Nasa ganun silang sitwasyon nang dumating si Magnus. Walang pag-aalinlangan na hinawakan ng talim ng karet at inilayo yun kay Ruby. Silas, ganito na ba tayo kung sumasalubong sa bisita? Magnus, ikaw ba talaga yan? Sino pa? O tuloy yan ang nanlabo ang mga mata mo? Nang dahil sa katandaan. Loko ka, no? Kalabaw lang ang tumatanda. Cho Magnus! Ang kamay niyo! Nagdudugo! Ito ba? Wala to. Gagamutin ko na lang mamaya. Ano Silas? Hindi mo pa din ba ibababay ang karet mo? Bumitaw ka muna. Ikaw ang bumitaw. Bumitaw na ako. Talaga na bang ibang klase ka pa din, ha? Yang timing mo, hindi nagbabago. Hindi bagay sa edad mo ang pananalita mo. Nakikibagay lang ako. Ang pangit naman kung tunog luma pa din ang pananalita ko sa makabagong panahon. Ano naman yang mga dala mo? Kaya pala walang ilaw ang bahay kahit lubog na ang araw. Hindi ito kupit. Nauna na ako. Nilimutan na naman nila na magdala. Kaya ako na ang kumuha. Silas, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag mong gawin yan? O na, minsan lang naman. At teka nga, nagkakalimutan tayo. Sino ba yung kasama mong chiching na yan? Ang bata. Nagdesisyon ka nang ituloy ang lahi mo. Ayusin mo yung pananalita mo at alisin mo ang maduming iniisip mo. Kamag-anak ko ito, si Rube. Kamag-anak! Mula sa pagkabigla, biglang nagtatawa ang lalaking may edad. Ilang sandali din siyang ganon hanggang sa napaupo na siya at nagluha. Na mapatingin ng lalaki kay Magnus na masama na ang tingin sa kanya, ay saka lang siya tumigil sa katatawa at pumurmal. Ako si Silas, ang muchacho ng bahay na to, na pag-aari ni Magnus. Talagang idadaos mo ang panunuya mo, ano? Rube, ito si Silas. Kahit ganyan ang itsura niyan, magkasintanda lang kami. Kaibigan ko yung matalik. Mahilig siya sa gawaing bahay. Ay, natouch naman ako ng sobra. Tinawag mo akong kaibigan. Ako na mababang uri ng nilalang. Ako na... Ay, Magnus.
Nakakarami ka na. Wala kang galang sa nakakatanda. Sila, sumayos ka nga. At anong nakakatanda, ikaw ang may gusto niyan? Ano bang uri ng mga tao ang sinasamahan mo ngayon? At para kang may sanib. Nakakaalibad-bad na yung paraan mo ng pananalita. Mga bakasyonista sa bahay ni Tilandok. Taga Maynila daw ang mga yun. Mababait sila at kasundo ko. Tinuruan nila ako ng mga salitang syudad. Ayos ba? Hindi. Kaya itigil mo na yan. Oo, ititigil ko na. Ruby, di ba? Opo. Kagaya ng sinabi ni Magnus, ako si Silas. Ikinagagala kitang makilala. Huwag mo na ako masyading puin. Kausapin mo ako gaya ng ginagawa mo kay Magnus. Parang tropa, ganon. Mang Silas? Okay na ba sa inyo ang ganito? Oks na oks. Hindi lang ako sigurado kung okay kay Zacarias ang ginagawang ito ni Magnus. Sino po si Zacarias? Ako si Zacarias. Bakit mo na itanong? Yun na nga, Madam Venus. Ako po si Zacarias. Katulad ng nabanggit ko sa umpisa ng aking liham sa inyo, ang inaalala ni Mang Silas na baka hindi magustuhan ang pagdadala ni Tatay Magnus ng ibang tao sa bahay namin ay isang bagay na hindi siya nagkakamali. Sa puntong ito ng aking pagbabahagi sa inyo, kasali na ako sa eksena. Tinuna ko lang ikwento yung kung paano nagkakilala si Tatay Magnus at si Ruby. Ganito ang nangyari, Madam Venus. Kararating ko lang noon nang marinig ko na binabanggit ng isang babaeng hindi ko kilala ang pangalan ko. Sak, kumusta ka na anak? Ayos naman ako, Tay. Sino po yan? Babae nyo? Hey, Zach! Teka lang naman. Hiday-hiday ka sa pagtatanong. Teka lang po, Mang Silas. Kinakausap ko lang ang Tatay Magnus. Ano, Tay? Mawawala ka ng 5 taon? Ni ha, ni ho, wala? Tapos may dala kang babae dito? Teka lang naman. At ikaw? Ano ako? Anong pakay mo sa Tatay Magnus ko? Peraan siya? Porket mabait akala mo pwede mo nang pagsamantalahan? May pamilya yan dito. At hindi kami papayag na basta-basta mo lang siya hututan. Aminado akong overprotective ako kay Tatay Magnus. Paanong hindi? Siya ang nagligtas sa akin nung panahong walang-wala ako. Isa pang dahilan, bakit ako masungit? Dahil sa nagsiselos ako. Love at first sight po ako kay Ruby. Para sa akin, siya ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Nung makita ko siya, nasabi ko agad na she's the one. Hindi matanggap ng kalooban ko na pinagnanasahan ko ang babaeng katipan ni Tatay Magnus na siyang pinagkakautangan ko ng loob. Kaya dinaan ko agad sa sungit. Mukhang nakahalata si Tatay Magnus dahil... Sak, magunos dili ka? Mari ba? Tay, anong tinatawa nyo? Akala nyo ba nakakatawa itong sitwasyon na to? Ha? Oo, natatawa ko. Dahil para kayong itinadhana nitong si Ruby. Ano? Hindi ako natutuwa sa biro nyo. Itinadhana sa presko at bastos na ito? Lalo naman ako. Tinadhana sa oportunistang ito. Kalukuhan. Kita nyo? Parehas na parehas kayo. Nung una akong makita ni Ruby, inakala niyang lalaki ako naghahanap ng panandali ang aliw. Tapos ikaw naman, Sak, inakala mong kabit ko siya. Hindi ba't parehas ang takbo ng isipan nyo? Abay, oo nga, no. Bagay kayong dalawa. Siyempre nung una naaasar ako. Hindi na nagbago sina Tatay Magnus at Mang Silas. Kahit anong seryoso o init ng sitwasyon, nakukuha pa rin nilang tumawa. Agad ring nawala ang asar ko nang makapag-isip-isip ako. Dahan-dahan akong lumingon kay Ruby na nung mga sandaling yon ay nakatingin din sa akin. Puno ng pagtataka ang mga mata niya habang itinuturo ang dalawang nakatatandang tao na nasa harap namin na panay pa rin ng tawa. Ganyan talaga yang silang dalawa. Masanay ka na. Medyo mahirap yatang makasanayan na nagtatawa sa seryosong sitwasyon ang mga taong nasa ganyang edad. Masasanay ka din. Siya nga pala. Ano yun? Humihingi ako ng paumanhin sa ginawa kong pampabastos sa'yo kanina. Ayoko lang na may nananamantala sa Tatay Magnus ko. Mahal ko yan. Siya ang hero ko.
Tagapagligtas, ganun ba? Nauunawaan ko. Pero hindi ko masabing hindi ako nagalit sa'yo. Ang sama ng bunganga mo, alam mo ba yun? Ang dumi din ng isipan mo. Oo, sorry, mali ako. Pinapatawad na kita. Pero, ano ka nga ba ni Tatay Magnos? Kamag-anak. Hindi nga. Oo, kamag-anak ko siya. At dito na siya titira sa atin magmula ngayon. Ba, dapat pala magluto ako. Patikim itong si Ruby ng specialty ko na dinuguan at minudo. Kumakain ka ba ng ganun, Ruby? Oo, pero paano si Cho Magnos? Hindi siya nakakakain ng mga ganyan. Kaya mo bang magluto ng walang bawang at sibuyas? Alam mo pala ang tungkol dyan. Huwag ka mag-alala. Mag-iihaw ako ng tilapia at magpapausok ako ng gulay para sa kanila ni Mang Silas. Pareho ang dalawang yan na mahinang panunaw sa mga bagay na panggisa. Mabait si Ruby. Matulungin pa. Masarap din siyang magluto. Mga bagay na lalong nagpadagdag sa paghanga ko sa kanya. Pero habang nag-uusap kami, parang iba ang pakiramdam ko. Panay ang tanong niya ng tungkol kay Tatay Magnus. Kagaya na lang nung unang gabi niya sa amin. Matapos ang hapunan, naiwan kaming dalawa sa kusina para hugasan ang pinagkainan namin. Ang galing mo sa kusina. Tuwang-tuwa si na Tatay Magnos sa mga putahing niluto mo. Paamoy-amoy lang naman sila. Hoy, wag mong minamalit ang paamoy-amoy ng dalawang yon sa pagkain. Kaya nilang masabi ang mga sahog sa amoy lang. Kaya sabi ni Tatay Magnos sa akin, kapag daw naamoy na nila, para na din daw nilang nakain yung pagkain. Nakakatuwa naman sila. Siya nga pala, Zach. Kung di mo mamasamain, nasan ang nanay mo? Hindi ko alam. Hindi ba sinasabi sa'yo ni Cho Magnos? Hindi. At hindi ko na din naman balak alamin. Sapat na sa akin si Tatay Magnos. Okay lang din sa tatay mo na wala ang nanay mo? Ha? Teka. Iniisip mo ba na tatay ko si Tatay Magnos? Oo. Anak ka niya, di ba? Hindi. Pulot lang ako ni Tatay Magnos. At ikaw palang unang kamag-anak niya na nakilala ko. Pulot? Ibig mong sabihin, dinampot? Kinupkop? Ganon? Oo, ganon. Alam mo kasi, Ruby, hindi maganda ang nakaraan ko. Parehong salbayang magulang ko. Mga tunay mo silang magulang? Dugot laman? Oo, dugot laman. Pero naatim nila akong abusuhin. Sa edad kong Jess, ibinubugaw na ako ng nanay sa mga foreigner na mahilig sa bata. Nang mag-15 ako, sa mga bakla at matrona naman. Diyos ko po. Mga tao pa ba ang mo ngayon? Diring-diri ako nun, pero wala akong magawa. Pagtugtong ko ng 16, ipinasok naman ako ng nanay ko sa isang nightclub sa Malate. Nanapak ako ng bakla. Nagalit ang manager sa nanay ko, kaya binugbog niya ako. Grabe. Sa galit ng nanay ko sa akin, pinasa ako sa tatay kong tulak. Kanang kamay siya sa isang small-time drug dealer at ginawa nila akong middleman. Zach? Isang gabi, dumayo ng sorsogon ng grupo. Nakadil ng malaki kaya namigay ng ilang gramo sa mga tauhan yung boss. Naging trigger happy ang mga gago. Pinasok ang isang bahay, malas nila. May aswang pala sa loob nun. Nakakakilabot ang naging eksena ng gabing yun, Madam Venus. Nakakasulasok din ang amoy. Malansa ang paligid dahil sa nagtalsikang dugo mula sa mga wakwak na katawan. Umalo pa ang amoy ng nasusunog na asupre na nanggagaling sa nag-aapoy na mata ng aswang. Nang bumagsak ang walang buhay na katawan ng tatay ko sa aking tabi, nanakbo ako palabas ng bahay. Sinagasa ko ang mga talahib at mga nakayungyong na sanga. Napatigil lang ako nung nagbalentong baliktad ako dahil natapilok ako sa nakausling ugat ng puno. Kailangan kong makatakbo palayo dito. Hindi ako mamamatay dito. Buti nga sa inyong lahat. Mga salot kayo sa lipunan. Ubusin sana kayo ng aswang. Anak na. Hindi! Huwag ako! Bitawan mo ako. Utang na loob. Bigyan mo naman ako ng pagkakataong mabuhay. Alam kong walang silbi ang pagmamakaawa sa iyo, pero gusto ko pang mabuhay. Naiintindihan mo ba yun? Kapag ako nilapa mo, hanggang impyerno, mamultin kitang inayupa ka. Talagang sinabi ko yun sa aswang, Madam Venus.
Galit na galit kasi ako sa sitwasyon ko. Tanggap kong namamatay ang lahat ng tao. Hindi ko lang tanggap na ganun kaaga ang akin. Kaya kahit tunog katawa-tawa ako, seryoso ako nang sinabi ko yun dun sa aswang. Napikon siguro kaya sinapak ako. Kahit si Ruby na kinikwentuhan ko hindi nakatiis na hindi sumingit saglit at magkomento. Hindi nga. Nasabi mo talaga yun? Sa gitna ng peligroso mong kalagayan, nakapagbanta ka pa sa aswang? Napikon ako eh. Tingnan mo naman, ang pangit na nga ng buhay ko. Tapos, ang pangit pa na magiging kamatayan ko. Lamang siya ng aswang. Ikaw naman ang lumagay sa sitwasyon ko nun. Hindi ka ba lalaban kahit sa salita lang? Pasensya na. Nahawa na yata ako kina Tio Magnus at Mang Silas. Pero, natatawa ako sa ginawa mo. Mabuti na lang hindi ka tinuluyan ng aswang. Oo, pero sinapak niya ako. Tapos nun, nawalan ako ng malay. Paano ka nakaligtas? Bale, ganito yung nangyari. Ilang sandali siguro akong nawalan ng malay dahil nung nagkamalay ako, wala na yung aswang. Pero nakarinig ako ng papalapit na sirena ng pulis. Pinilit kong tumayo sa gitna ng hilo na nararamdaman ko, pero bumibigay talaga ang tuhod ko. Patuwad akong nagpilit na gumapang sa talahiban para makalayo. Sa ilang panahon na napasama ako sa grupo ng mga tulak, wala na akong tiwala sa pulis. Hindi ba ako masyadong nakakalayo nang makapako ang isang tuktok na sapatos, yung sinusuot na pampormal. Saan mo balak pumunta, bata? Wala ka nang pakialam doon. Tumabi ka dyan. Kung sabihin kong ayoko. Hindi ako nakikipagtarantaduhan sa'yo. Alis sabi! Ganun pa rin ang tanong ko. Ano nang balak mo sa buhay mo? Tatakbo ka? Pagkatapos, magpapahataw-hataw ka? Mamamalayan mo na lang nasa ganung gawain ka ulit. Alis sa dalawa. Nagbebenta ng alew o nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot? Anong gusto mong gawin ko? Sumuko sa pulis? Makulong? Pagpasasaan ng mga preso ang labasan ng dumi ko? Ganon ba? Biktima lang ako ng sitwasyon ng magulang kung dinaig pa ang demonyo. Hindi ko kasalanang ipinanganak ako. Kung bibigyan ka ng pagkakataong magbago ng buhay mo, gagawin mo ba? Kung mababago ko ang buhay ko, gagawin ko ang lahat. Kahit bang isang laang buhay ko sa demonyo. Mabago ko lang ang nakakasulasok ng buhay na ito. Mawawalan ka pala ng gana sa ialo ko sa iyo kung ganon. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Ginagago mo ba ako? Papatayin kita! Lamigan mo lang, bata. Gusto ko lang sabihin na hindi mo kailangan isangla ang buhay mo sa demonyo. Kung gusto mo talaga magbagong buhay, tutulungan kita. Ang kailangan mo lang gawin ay sumama ka sa akin. Tinignan ko siya ng matagal. Matiim. Tinitimbang ko yung katotohanan sa mga sinasabi niya. Pero nanatiling kalmante lang ang titig niya sa akin. Umuunawa. Nakakapagtaka pero nakaramdam ako ng kapanatagan sa presensya ng lalaking estranghero na nag-aalok ng pagbabago sa buhay ko. Natagpuan ko ang sarili ko na tinatanggap ang alok niya. Ano nang desisyon mo? Parating na ang mga pulis. Hanggang dito na lang ba ang buhay mo? O susubukan mong labanan ang tadhana mo? Seryoso ba kayo sa alok niyo sa akin? Hindi kita pag-aaksayan ng panahon kung hindi. Gusto kong labanan ng tadhana ko. Gusto kong mabago ang buhay ko. Tulungan niyo po ako. Kung ganon, ay tayo na. Bago pa tayo abutan ng mga yan. Pagkasabi noon ay nag-umpisa ng lumakad palayo si Tatay Magnus. Sandali kong nilingon ang bahay. Naalala ang bangkay ng tatay ko na nandun. Oo, naging masama siyang ama sa akin. Pero kung hindi dahil sa semilya niya, hindi ako magiging tao. Kaya umusal ako ng maikling dasal para sa lalaking yon. Di napigilan ni Ruby na magkomento sa huling sinabi ko. Naway magkita kayo ni Satan sa impyerno. Hayop ka! Naalala ko sa iyo ang sarili ko. Nung mamatay ang tiyang isay ko, hindi ako nakaramdam ng lungkot. Sa halip ay saya. Kulang na nga lang duraan ko sa mukha ang bangkay ng buhang yun. Ganon din ako sa tatay ko. Kahit nung ibinalita sa akin ni Tatay Magnus na namatay na ang nanay ko, wala akong naramdamang lungkot. Kaunting galit lang. Ang dali niyang namatay.
Hindi mo lang siya nagdusa. Ang sama siguro ng tingin sa atin ng iba kapag narinig nila tayo, no? Natutuwa tayo sa salaghati ng iba. Sasabihin nilang malaking kasalanan yun. Kung pagkakasala man to, saka na ako hihingi ng tawad sa Diyos kapag namatay na ako. Sa ngayon, sapat na sa akin ang buhay na ganito. Sisikapin kong ibalik kay Tatay Magnus ang kabutihang ipinakita niya sa akin. Pero maloko yata talagang tadhana. Dahil sa pagdating ni Ruby, nag-umpisa din na mapansin ko ang mga kakaiba sa paligid ko na dati hindi ko naman pinapansin. Kagaya na lang nang minsang umalis si na Tatay Magnus at Mang Silas. Dati kapag naiiwan ako mag-isa, 8:00 pa lang tulog na ako. Pagising ko, nakauwi na sila. Pero nung kasama na namin si Ruby sa bahay, mag-12 na gising pa kami. Kagaya na lang nung gabing yun. Nasa sala kami noon at magkatulong na nagtitiklop ng mga sinasamsam niya. Tapos na ako dito sa mga kobre kama. Ano pa ang titiklopin? Grabe ka, ang bilis mo ah. Nagmumukha akong di sanay sa gawaing bahay ah. Hindi naman. Nasanay lang ako sa bilisan. Hindi mawala sa akin nung bata pa ako. Kapag pabagal-bagal ako sa pinapagawa sa akin, sinasampiga ako ng nanay ko. May tadyak naman ako sa tatay ko. Sobra talaga ang mga yun ano. Di na lang sana sila nag-anak. Sabi nila kapag nag-aaway, wala naman talaga silang balak na mag-anak. Aksidente lang na may ginawa silang dalawa. Kung kailan nalimutan uminom ng pills ng nanay ko. Kaya, ayun, sobrang inis nila sa akin. Wala silang kapatawaran sa kahayupan nila. Yan din ang palagi kong sinasabi kay Tatay Magnus. Pero palagi niya ako pinapaalalahanan na matutong magpatawad. Hindi daw yan para sa magulang ko, pero para daw sa kapanatagan ng kalooban ko. Pagkarinig namin ni Ruby ng ingay, nagkatinginan kami. Tapos sabay kaming napatayo. Dadalawa lang kami sa bahay at wala kaming alagang hayop. Nasa ligtas na patungan din ang mga alaga naming halaman na nakatanim sa mga paso. Iniisip naming baka napapasok lang kami ng masamang loob. Inagip ni Ruby ang itak. Ako na may humawak ng pala. Dahan-dahan naming pinuntahan ang kusina kung saan nandun ang pintuan papunta sa likod ng bahay. Ikaw ang magbukas ng pinto. Ako ang susugod sa kung sino o ano man ang nasa likod bahay. Hindi. Ako ang lalaki. Ako dapat ang una. Ikaw magbukas ng pinto at ako ang uupak. Pala itong dala ko. Kaya nga dapat ako ang maunang gumalaw. Para malansi siya. Pagsugod mo, hindi siya makakasalag. May nabasag na naman. Mauubos ang halaman kapag hindi tayo kumilos. Kaya nga, huwag ka nang kumontra. Okay, sige. Bahala na. Sabay naming binuksan ng pinto at panabay din kaming sumugod palabas sa likod bahay. Para pa kaming mga siraulo nagsisigaw palabas. Ani mo yung mga mandirigma kami na sumusugod sa gera. Oh, sabi lang kong 3. 1, 2, 3! Yeah! Huli ka! Patay ka! Ah! Aswang! Pero walang nagawa ang tapang kuno namin dahil aswang pala ang kakaharapin namin. Napasigaw kami dahil sa takot. Ang aswang na nakita kong pumaslang sa grupong kinaaaniban ng tatay ko ay ang mismong aswang na nasa harap namin ni Ruby ng mga sandaling yun. Naalala ko ang sinapit ng mga tao sa bahay sa Sursugon. Hindi ako papayag na mapaslang ng aswang sina Tatay Magnus, Mang Silas at lalo na si Ruby. Isinantabi ko ang takot ko. Pinulot ko ang pala na nabitawan ko at ubod higpit ko yung hinawakan. Sinugod ko ang aswang. Hindi mo kami malalapa, aswang! Papatayin kita bago mo masaktan ang mga pinapahalagan kong tao! Yeah! Hindi mo ako matatakot sa mga angil mo! Poprotektan ko ang mga tao sa bahay na to! Katapusan mo na, aswang! Wag! Ruby! Nahambalos ko ng malakas ang aswang at humandusa yon sa lupa. Nang bibigyan ko na ng nakamamatay na hataw ng pala, niyakap ako ni Ruby mula sa likuran. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay sa may sikmura ko at pinigilan niya akong makalapit sa aswang. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ako! Zach, pabayaan mo na siya. Wala naman siyang ginagawang masama. Hayaan mo na siya. Aswang yan! Anong pabayaan?
Hihintayin mo pa bang malapa si Tatay Magnus at Mang Silas bago masabing may ginawang masama? Ah! Nakatakas na! Ano nangyayari dito? Bakit ka nagsisisigaw, Sak? Mang Mang Silas! Silas! Nako, pasensya na. Naabala ko ang labing-labing yung dalawa. Nako, hindi po! Mali po kayo nang iintindi. Hindi po lambingan ang nakita nyo. Pinipigilan niya ako. Pinipigilan ka no? Magbasag. Ano ba nangyayari? Abay halos walang natira sa mga halaman. Puro basag. Anong kinagagalit mo ba, Hazak? Napagbintangan pa nga. Ilang sandali akong huminga ng malalim para kumalma. Di pa kasi humuhupa ang gigil ko sa aswang. Naguguluhan din ako kay Ruby kung bakit niya ako pinigilan. Dumagdag pa si Mang Silas na hindi muna tinimbang ang sitwasyon bago nagsalita. Nasaktan din ako na todo tanggi si Ruby sa nakita ni Mang Silas. Tipong gusto niyang patunayan na walang kahit anong namamagitan sa aming dalawa. Kalmado na ako nang sagutin ko si Mang Silas. Zak, kumibo ka naman. Mag-aalala ang Tatay Magnus mo dyan. Mang Silas, hindi ako ang bumasag ng mga pasong yan. May nakapasok pong aswang sa likod bahay natin. Yun ho ang nagbasag na mga yan. Kay sama naman ang ugali nun. Ano ba yung itinanim nyo? Nako! Bakit ho? Puro kalaban ng aswang yan. Kalamansi, sibuyas, luya, at iba pang halamang gamot. Daig nyo pa ang naglagay ng live wire dyan sa bakod natin. Kaya pala pinagbabasag ang mga paso. Kaya pala, Pero bakit naman pupunta ang aswang na yun dito? Sa tagal ko nakatira dito, ni minsan hindi ko yata nabalitaan na may aswang naliligid-ligid sa lugar natin. O dahil sa maaga lang ako natutulog? Baka naman naligaw lang. Teka nga pala, nasan si Tatay Magnus? Di ba magkasama kayo? Nauna nang nagpahinga. Pagod na pagod. Kinabukasan, hindi sumabay ng agahan sa amin si Tatay Magnus. Sabi ni Mang Silas, masama ang pakiramdam. Nag-alala ako. Kahit mapagkakamalan pang 40 lang si Tatay Magnus, halos pumapalo na ang edad niya sa 60. Alam ko yun dahil imposible namang hindi siya umiedad, di ba? Nagpaalam ako sa bahay na mamimili. Si Ruby naman ay nainganyo ni Mang Silas na dalawin yung mga taga Maynila na nagbabakasyon sa kalapit naming bahay. Kaya mag-isa akong lumakad. Pagbalik ko, inabutan ko si Tatay Magnus sa kusina. Hawak ang hilaw na atay sa kamay niya. Tay, nakabangon na pala kayo. Oo. Ngayon lang. Aanin niyo ang atay. Magluluto kayo? Hindi. Kamusta ang pakiramdam niyo? Tay, anong nangyari sa inyo? Ang laki ng pasa sa mukha niyo. Natamaan lang ako ng sanga kagabi. Sabi nila, mainam ang malamig na atay. Napantapal sa pasa sa mukha. Pabilis daw gumaling. Parang ngayon ko lang narinig yan. Ang mabuti pa, akin na yung atay. Ipaghahanda ko na lang kayo ng ice bag. Mas epektibo yon. Hindi pa malansa. Sige, salamat, Sak. Oh, bakit ganyan ka kung makatitig? Ganun ba kasama ang tama ko? Gagaling din ito. Huwag ka mag-alala. Hindi pa mamamatay ang matandang ito. Hindi dahil sa lala ng pasa sa mukha niya kaya ako napatitig. Yun ay dahil sa kung saan ko nakita ang pasa. Hindi ako pwede magkamali. Sa ganung parte din ng mukha ko nahataw ang aswang nung nagdaang gabi. Hindi ko maipaliwanag pero kakaibang kabang naramdaman ko nang maalala ko yun. Ang posibilidad na si Tatay Magnus ang aswang ay hindi ko kayang sikmurain. Kaya agad kong pinilig ang aking ulo. Wala. May naisip lang ako. Siya nga pala, Sak. Nabanggit sa akin ni Silas yung tungkol kagabi. Nakakita ka daw ng aswang. Isasangguni ko nga sa inyo yun. Hintay ko lang na bumuti ang pakiramdam nyo. Bakit? Anong problema? Anong alam nyo kay Ruby? Aba, ang aming binata mukhang tama si Silas sa nakita niya kagabi. Talagang nagkakamabutihan na kayo ni Ruby. Mabuting bata yon, masipag, matiisin, maganda pa, at masarap magluto. Hindi yan ang gusto kong malaman. Anong alam nyo sa kanya? Kamag-anak niyo siya, di ba?
Ano ang dahilan at ganun na lang siya magisimpatya sa ninalang ng dilim na yun? Baka naawa. Pero hindi yun normal sa reaksyon ng isang tao. Kaya niya ako niyakap kagabi ay dahil pinipigilan niya akong patay ng aswang. Tsaka, nagtataka ako, paano nakarating ang aswang na yun dito sa atin? Anong ibig mong sabihin? Kahit saan naman ay posibleng lumabas ang aswang. Lalo't may kalayuan sa kabihasan itong lugar natin. Kita mo naman, nagbabangka pa tayo para makaabot sa kalapit nating lugar kung saan tayo mamimili. Ang aswang na nakita ko kagabi. Siya ang aswang na pumatay sa grupo ng tatay ko ng gabing yun sa Sorsogon. Hindi na ako sinagot ni Tatay Magnus pagkasabi ko sa kanya noon. Naging bantilaw lang ang mga sagot niya. Iniisip ko na baka kinakapa niya ang damdamin ko. Dahil yun ang punto ng buhay ko kung saan muntikan na akong mamatay at nagkaroon ng tsansa sa panibagong buhay. Pero hindi ako natahimik. May kung anong bagay na nagpapabagabag sa akin. Kaya naman pagdating ng gabi, habang nagpapaanto kami ni Ruby sa likod bahay, Talaga namang hindi mo na inilayo ang palang yan sa'yo. Epektibong panlaban sa aswang eh. Tsaka, nalaman kong gawa pala ito sa bakal na may halong tanso. Balita ko, epektibo daw pamuksa ng aswang yon. Kung sakaling bumalik ang aswang na nanggulo sa atin kagabi, tutuluyan ko siya. Porket aswang? Masama na? Alam mo, nagtataka ako sa iyo. Ang normal na reaksyon ng isang tao kapag nakakita ng aswang, natatakot. Pero ikaw, Oh, ano ako? pakiramdam ko, ipinagtatanggol mo eh. Parang may nakikita kang kung ano dun sa aswang. Tapatin mo nga ako, may lahi ka bang aswang? Kung may lahi akong aswang, edi aswang din si Tio Magnus. Umayos ka nga. Makakapagluto ba ako ng may bawang, sibuyas, asin at kung ano-ano pa kung nilalang ako ng dilim? Kung ganun, bakit? Dahil ang aswang na yon ang nagligtas ng buhay ko nang tangkain akong pagsamantalahan ng isang lalaki nung nasa Ifugao pa ako. nabagabag ako. Bakit nga ba hindi ko agad naisip yun? Parehong-pareho ang lagi namin ni Ruby. Sa peligrosong pagkakataon, may isang aswang na nandun. Nandun din si Tatay Magnus. Napasuntok ako sa aking unan. Ayoko maniwala. Hindi siya aswang. Siya ang hero ko. Ang nagbigay ng pagbabago sa buhay ko. Sa buhay namin ni Ruby. Handa ko na sanang limutin ang kutob ko. Pero isang gabi, Ay, hindi ako makatulog. Ano ba naman ito? Ilang araw na akong alit-it. Makalabas nga lang. Makapagpahangin. Katugin ko kaya si Ruby? Ay, wag na lang. Baka tulog na yun. Iba talaga ang hangin sa gabi. Sana lang pwedeng dalhin ito sa loob ng kwarto. Ano yun? May tao ba dun? Parang sa may taniman ng gulay ah. Teka nga mapuntahan. Magnus, ano ba kalukuhan ito? Pinalampas ko ang lalaking yon. Pero itong pag-uwi mo ng babae dito, alam mong hindi ito paborable sa akin. At huwag mong ibigay sa akin ang dahilan na kamag-anak mo siya. Wala kang ganon. naulinigan ko ang boses ni Mang Rolly. Siya yung tao na tinuturing ni Tatay Magnus na nakatatandang kapatid. Di siya formal na ipinakilala sa akin pero minsan ko siyang inabutan sa bahay na pasimpleng sinabi ni Tatay Magnus na Rolly ang pangalan ng bisita. At sa paraan ng pagpapakilala niya sa akin, parang kuya ang turing niya sa lalaki. Nabagabag ako sa narinig kong sinabi ni Mang Rolly. Dahil gusto ko pang marinig ang usapan nila, dahan-dahan akong dumapa sa buhanginan at nagtago sa likod ng mga halaman. Oo, tama ka. Hindi ko nga siya kamag-anak. Ginusto ko lang siyang tulungan dahil nakakaawa ang lagay niya. Magnus, huwag na tayo maglokohan. Doon sa binatang inampon mo, baka maniwala pa ako. Pero sa babaeng yon, alam kong kinupkup mo siya. Dahil kamukha siya ng asawa mong nagtaksil sa'yo at sumama sa ibang tao. Tama na, Renucio! Huwag mong isinasama si Milasya sa usaping ito! Tama nga ako, tungkol nga kay Milasya ito. Bakit pa hindi mo nalang gawing asawang isang yon? At hayaan mo na magkaroon ng ibang buhay ang lalaking anak-anakan mo?
Sila ni Ruby ang nababagay sa isa't isa. Hipokrito. Nakita mo ba ang sarili mo kapag nakatingin ka sa babaeng yon? At ang babaeng yon, hindi kanya nakikita bilang isang kamag-anak, kundi isang lalaki. Kahit si Silas na isang muwa, ay nakikita yon. Anong gusto mong gawin ko? Patulang ko ang batang yon? Halos 8 dekada ang pagitan namin? Anong buhay ang naghihintay sa kanya? Lalo pat hindi ako tao. Isusumpa niya ang buhay na ganon. Hindi mo habang buhay na may tatago ang totoong pagkatao mo sa mga inampon mo. Sa palagay mo ba, matatanggap nila na isa kang dalakit noon, na naging isang bonggo, nang iwan ka ng iyong asawa? Tumigil ka na! Muntik na akong mapasigaw nang makita ko nagbagong anyo si Tatay Magnus. Literal na nagbaga ang mga mata niya. Bawat hinga niya ay may usok na lumalabas sa ilong at bibig niya. Muli kong nakita ang mabangis na aswang mula ng gabing yun sa Sursogon. Sinugod nun si Mang Rolly, dahilan para matumba sila ng sabay sa buhanginan. Kinubabawan ng aswang na si Tatay Magnus, si Mang Rolly at kinuwelyohan. Diyos ko po, aswang si Tatay Magnus. Hindi ito totoo. Ayokong maniwala. Ganyan. Yan ang Magnus sa kilala ko. Mabangis, walang awa. Isang malakas na engkantong aswang. Magsisigaw ka hanggang gusto mo, pero hindi magbabago ang desisyon ko. Magdesisyon ka ng gagawin mo, o ako mismo ang gagawa ng hakbang tungkol sa dalawang yan. Huwag mo silang gagalawin, Lucio. Sinabi ko na sa iyong aaksyonan ko. Kaya huwag kang kikilos nang walang paintulot ko. Kung hindi ay ano, Magnus? Papatayin mo ako? Papatayin mo ang kauri mo? Wala akong pakialam sa magiging desisyon mo, Magnus. Pero hindi maaaring manatiling ganito ang sitwasyon. Itigil mo na ang baybahayang pantasya mo. Aswang ka! Tandaan mo yan! Hindi ko nalilimutan. Mabuti kung ganon. Ngayon, samahan mo ako. Nagiging masyado ng masaya mga taga-Maynilang nagbabakasyon sa bahay ni Tilandok. Nakakuha pa ng larawan na maaaring magdala ng kapamakan sa atin kapag nailabas sa syudad. Nakita kong natigilan si Tatay Magnus. Hindi siya gumalaw ng ilang sandali. Parang iniisip ang susunod niyang gagawin. Pagkatapos bigla niyang binitawan ng pasalya si Mang Rolly. Tumayo siya at umungol ng malakas. Sa tingin ko, isang sigaw yun na dala ng inis, desperasyon at galit. Si Mang Rolly naman ay tumayo habang tatawa-tawa. Tapos naging taong paniki siya. Nang tuluyan na silang makaalis nanginginig akong tumayo. Nangunyapit ako sa katawan ng mapayat na puno. Hanggang sa makatuwid ako. Nang mawala ang panginginig ko, ay agad akong nanakbo pa uwi. Ruby, gising Ruby. Sandali! Ano ba yun? Makakatok ka parang katapusan na ng mundo. Zack, bakit? Ano nangyari? Pwede ba akong tumuloy? Oo naman. Halika, tuloy ka. Anong problema? Ruby, yung aswang na lumapas sa grupo ng tatay ko. At yung lumapas na nagtangkang humalay sa'yo. Iisa lang. Kung ganun, hindi talaga masama ang aswang na yun. Isa siyang aswang na tumutulong. Si Tatay Magnus ang aswang. Ruby. Labas! Ano? Bakit? Labas sabi! Akala mo ba nagawa lang ako ng istorya? Na sinisiraan ko lang siya? Totoo ang sinabi ko. Labas sabi! Alis! Kinaladkad ako ni Ruby palabas ng kwarto niya. Tapos pabalagbag niyang sinara ang kanyang pinto. Narinig ko pa na nilak niya ang seradura. Lulugo-lugo akong bumalik sa kwarto ko. Lahat ng pinaniniwalaan ko, nawasak. Parang kastilyong buhangin sa tabing dagat na sinagasaan ng alon. Matapos ang gabing yun, hindi na ako kinibo ni Ruby. Ako naman ay panay na lang ang paglalasing. Halos hindi na ako umuwi sa bahay, basta kung saan na lang ako abutin ang pagkalasing sa isla. Hanggang sa... Kulog ka lang. Tapos magpaulan ka pa ng mga kidlat.
Sana tamaan ako. Tapos lamunin ako ng alon nitong dagat. Hindi na masamang kamatayan yon. Lord, totoo ka ba? Bakit ang lupit mo naman sa akin? Mula ng pagkabata, ang sama-sama na nangyayari sa akin. Tapos tinrider mo ako. Yung hero ko, aswang! Ang daya-daya mo naman! Sige lang! Ibuhos mo lahat! Huh? Si Ruby yun. Pasaan ang babae yun? Lakas-lakas ng ulan. Teka nga masundan. Baka mo paano siya? Ruby! Nasaan ka? Ruby! Sa may liblib na parte ng isla ko nakitang nanakbo si Ruby. Dala ng pag-aalala, sinundan ko siya at pilit na kinuha ang atensyon niya. Pero nawaglit siya sa paningin ko. Ang pasaway na ulan, mukhang nakinig nga sa pangahamon ko at lalo pang bumuhos. Halos maputol ang litid ko sa pagsigaw ng pangalan ni Ruby. Inakala kong wala na siya doon pero nung tumalikod na ako para umalis, isang bulto ang bumundol sa likuran ko. Si Ruby. Namumutla siya at panayang iyak. Halos sumabog ang ulo ko nang sabihin niya sa akin ang dahilan. Ano? Sinubukan kang lapain ni Tatay Magnus? Hindi ko alam kung anong dahilan, Zach. Nagkausap lang kami. Tapos, niyaya niya ako sa may likod bahay. Walang ano-ano'y inatake niya ako. Akong bahala. Kakausapin ko siya. Baka mapahamak ka. Malakas siya. Parang hindi siya nakakakilala. Huwag ka mag-alala. Mag-iingat ako. Si Mang Silas ba? Nasa bahay? Wala. Kanina pa siya wala. Kami lang ni Cho Magnus ang naiwan sa bahay. Sige, ganito. Iiwan mo na kita doon sa mga nagbabakasyon mga taga Maynila sa private resort na nasa bukanan ng isla. Mababait ang mga yon. Kung sakali magkasabitan, sumama ka na lang sa kanila sa Maynila. Pero pagdating namin sa naturang private resort, wala kaming nakitang tao. Lumigid kami sa pag-aakalang baka abala lang sa pagsasaya ang mga bakasyonista. Pero maling galaw pala yun dahil isang nakariri-maarim na senaryo ang tumambad sa amin. Zach, hindi kaya nakaalis na ang mga yun? Hindi pa naman siguro. Huling kausap ko sa mga yon, magtatagal pa daw sila ng 1 buwan dito sa isla. Nasa na kaya ang mga yon? Ano yun? Ang baho. Nakakasuka naman. Pigilan mo, nakakahawa ka eh. Ano ba namang baho nun? Panginoon ko! Bakit, Zach? Ano nakita mo? Gumuhit sa maulang gabi ang teli ni Ruby. Nakita na namin ang mga bakasyonista. Patay na ang lahat ng yun at wasak ang mga katawan. Niyakap ko si Ruby at isinubsob ang mukha niya sa dibdib ko habang dahan-dahan ko siyang inilalayo sa nakakadiring eksena. Palabas na kami ng resort nang isang bulto ang humarang sa amin. Ang aswang na si Tatay Magnus. At saan niyo balak pumunta? Aalis na kami dito sa isla! Pabayaan mo na kami! Hindi kayo alis dito ng buhay. Aalis kami at hindi mo kami mapipigilan! Kapag hinarangan mo kami, sisiguraduhin kong patay kang babagsak sa buhangin ng islang ito! Papatayin mo ba ang taong nagligtas sa iyo, sa? Akong nagbigay ng pagbabago sa buhay mo. Kamatayan ko ang ganti mo sa lahat ng kabutihang ginawa ko para sa iyo. Kung yun ang paraan para makawala kami sa'yo, ikaw na mabanlin lang na aswang! Oo! Pangapatayin kita! Nagpang-abot kami, nagpambuno. Suntok dito at suntok doon ang ginawa ko sa aswang na si Tatay Magnus. Siya naman ay gumanti ng kalmot, paniniko, sampiga at panunuhod. Laban ng kamatayan lang ang pwedeng umawat. Pero ang away na yon, isang huwad.
Dahil bago pa ang paglalayas ko, bago pa niya inatake si Ruby, nagkausap na kami ni Tatay Magnus. Inabangan ko siyang makauwi ng gabing nalaman kong aswang siya. Kamusta? Masaya bang pumatay ng mga bakasyonits ang taga Maynila? Anong sinasabi mo? Alam ko ng aswang ka. Ikaw ang lumapa sa grupo ng tatay ko. Ikaw din ang aswang na lumapa sa lalaki nagtangka kay Ruby. Alam ko na din na hindi kanya tunay na kamag-anak. Isa kang huwad! Manliling lang ka! Ah! Kung ganon, oras na para magkausap tayo ng masinsinan. Walang hirap niya akong ipinatong sa balikat niya na parang nagdadala ng sako ng bigas. Naramdaman ko na lang na umaangat kami. Pumapagaspas ang hangin sa tenga ko sa tuwing tatakbo o tatalon siya. Inilapag niya ako sa liblib na parte ng isla. Paglapag niya sa akin, umigpaw ang kamao ko. Tinamaan siya sa panga. Napaupo siya pero hindi siya nawalan ng malay. Sunod-sunod na tadyak at suntok ang ibinigay ko sa kanya. Pero ang sumalag o gumante, hindi niya ginawa. Tinanggap niya lang lahat. Ano? Ha? Hindi ka gaganti? Papatayin kita! Papatayin kita! Bakit? Bakit mo nagawa sa amin ito? Ikaw ang hero ko. Alam mo ba, ang taas-taas ng tingin ko sa'yo. Patawarin mo ako, Sak. Hindi. Huwag kang humingi ng tawad. Sabihin mo sa akin na hindi totoo ang lahat. Na mali ang nakita ko. Hindi kayo aswang ni Mang Rolly. Sabihin mo tayo, sige na. Sabihin mo mali ako. Aswang ako, Sak. Ako ang lumapa sa grupo ng mga tulak. Ako din ang lumapa sa ama mo. Tay, tama na. Sige na. Lunguhin mo na lang ulit ako. Nilapa ako din na nagtangkang manamantala kay Ruby. Ang tiyahin niya, ang nobyo ng tiyahin niya, na nahuli kong nagmamariang palad habang binubusuhan siya. Ako lahat yun. Aswang ako, Sak. Patawarin mo ako sa panlilinlang ko sa inyo ni Ruby. Kumagulgol lang ako ng humagulgol habang sinusuntok ko siya sa dibdib. Si Tatay Magnus naman ay panay lang ang himas sa ulo ko. Nang mapagod ako at napaupo sa buhangin, tinabihan niya ako at kinausap. Sak, umalis ka na sa silang ito. Dahil mo, Ruby, mamuhay kayo ng malayo sa lahat ng ito. Hindi siya sasama sa akin. Ikaw ang gusto niya. Mahal ka niya. Imahe lang ng isang magulang ang nakikita niya sa akin. Malilimutan din niya ako. Kahit pa sa akin, magpapakahipokrito kayo. Alam nating pareho ang totoo. Parehas kayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Gusto ko siya magkaroon ng maayos na buhay. Yung normal. Hindi ko alam kung sasama siya sa akin. May plano na ako. Ang tanging gagawin mo lang ay sakyan yon. At sundin ang sasabihin ko sa iyo. At yun na nga ang nangyari, Madam Venus. Ang matinding labanan namin ni Tatay Magnus ay isang palabas para mahikayat si Ruby na sumama na sa akin paalis ng isla. Isang palabas na may halong katotohanan. Sabi ni Tatay Magnus, ang mga katulad niya na engkanto at aswang ay mahina at maaring mapatay gamit ang kawayan. Kaya naman nagdala ako ng pinatulis na kawayan na siyang gagamitin kong panaksak sa kanya. Dahil yun din ang bilin niya. Saksakin ko siya ng totohanan. Hetong sayo! Aswang! Tapos ka na, aswang! Wag! Umalis ka dyan, Ruby! Tama na, Zach! Laglag na siya! Maawa ka! Naging mabuti siya sa atin! Natigilan ako. Ang plano namin ni Tatay Magnus na pagmumukhain namin siyang patay ay hindi na namin magagawa dahil humaharang na si Ruby. Habang nag-aalinlangan ako, kumilos naman si Tatay Magnus. Mula sa likuran ay inangklahan niya si Ruby at akmang kakagatin. Ngunit sa pagkabigla namin, sa halip na matakot ay humarap pa si Ruby sa kanya at nangunyapit sa kanyang batok. Binigyan niya ng halik sa labi ang aswang. Nagbalik sa anyong tao niya si Tatay Magnus. Ruby, anong ginagawa mo? Magnus,
Tama ng pagkukunwari. Alam ko na ang lahat. Na hindi kita kamag-anak. Na hindi tayo magkadugo. Alam mo ang tungkol sa nanay ko dahil ikinuwento ko yun sa'yo sa gitna ng pagdidileryo ko noon sa kuweba. Mali ito, Ruby. Ang laki ng agwat ng ating edad. Aswang ako. Wala akong pakialam kung aswang ka. Mahal kita. Hindi kita may bibigyan ng normal na buhay. Nandito pa ako. Baka naman, pwedeng mamaya na kayo magpalitan ng laway. Kapag hindi na ako nakatingin, nasasaktan din ako. Alam niyo na, tao. May damdamin din ako. Hindi ako isang rebulto. Ay nako, ang aming aswang ay inaaswang na pala. Matapos ang gabing yon, nagpaalam na ako sa kanila. Bago ako sumakay sa bangkang demotor, tinakpan ni Tatay Magnus ang aking mga mata at may ibinulong sa akin na banyagang salita. Gustuhin ko mang makabalik sa isla, ay binura na niya sa aking alaala kung paano makapunta doon. Tanging ang maletang may mga lamang pera at rosas na dilaw na may nakasulat na mamuhay ka ng maligaya ang silbing patunay ko na totoo ang islang yon. Hanggang ngayon kapag may problema ako o kung nalulungkot ako, nakakatanggap pa rin ako ng dilaw na rosas. Isang tanda na hindi ako nag-iisa at binabantayan pa rin ako ni Tatay Magnus. Hinihiling niya ang aking kasiyahan. Sa inyong mga tagapakinig, gusto kong mabatid ng lahat na para sa akin, hindi isang halimaw si Tatay Magnus. Isa siyang anghel de la guardiang anyong halimaw. Dahil minsan, mapaglaro ang tadhana. Kung sino pa ang kadugo natin, sila ang tunay na halimaw. At ang mga halimaw, kung minsan, sila pa ang may busilak na puso. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, hahangaan niyo ba si Tatay Magnus? O ipanghihinura niyo siya at nanaisin niyo siyang paslangin dahil aswang siya? Hihintayin ko ang mga kuro-kuro niyo sa comment section. Dito ko na po tatapusin ang aking liha, Madam Venus. More power po sa channel niyo. Maraming salamat din po sa pagpansin ng aking sulat. Lubos na gumagalang, Zack.